Pero hindi pa siya... Pinalabas na yun. Pinalabas, skandalo. Skandalo. Oo, matagal. 2 years ago, 3 years ago. Skandalo? Tapos kayo may ginagawa? Ayaw mo na or... Hindi. Wala daw It's not happening. It's okay. Yun. I do motivational speak. I'm a motivational speaker. Okay. Thank you on... Tsaka I'm active with mga spiritual talk. Guwapo. Siya pala yung ni Ricky Damo. Leia Santoyan. Pamangkin ito ni... So doon ka busy ngayon? Yeah, on actually sa May 18, I'm going to speak sa mga grupo ng mga charismatic community, Catholic charismatic community. I'm the head speaker of Oasis of Love sa Cuneta Astrodome gagawin. So, it will be a whole day affair. Lahat ng Catholic charismatic community will get together doon. And then, on June 23 yata, I'm going to be the speaker sa Manila Dental Chapter. So, mga ganon. And then, I'm a very active Toastmaster ako. Ngayon, and other works that I do para sa buhay yun. Pero hindi ka active sa parang beauty pageant community or... Pagka natatawagan ako mag-guesting o mag-judge. Or mag-judge. Pero direct developing candidates no. Bakit ayaw? Dati I would do that pag naiimbita ko to train mga candidates, mga local candidates. Sometimes mga 3-day workshop, ginagawa ko yon. Pag meron, kasi naman ngayon meron ng mga manager, but when I'm called to do training sa mga beauty queens, sa candidates, I do that. Ganon. Pag nag-judge ako, pa isa-isa, pa ilan-ilan. Pero nanonood din kayo ng mga pageant? Hindi na masyado. Hindi na masyado. Pero anong masasabi mo sa mga pageant ngayon? Ang dami, napakarami na. Number 1, ang daming pageant. Number 2, parang iba na yung pageant. Ano yung gano'n, nagbabago. Kasi yun ang panahon eh. Pero sa dami, talagang dami. Minsan one after the other. Kumisan niya the same winner, another winner, the same... Yes. You know, one winner of many contests ang nakikita ko. Reaction mo doon, yung parang... Lahat, meron lang sa Philippines, biglang ibang bansa na ang i-represent. Parang professional contestants. And gano'n naman ang trending, so to each his own, tinatanggap naman ng mga organizers, so that's okay. Nothing wrong, it's different. Panahon na ng pagbabago. And wala ka nakikitang mali doon? Well, sa mga pagbabago, there's nothing wrong sa pagbabago. Okay. When it's different, doesn't mean it's wrong. Bago lang. Kasi nga iba nagiging ilan yung title, di ba? Kayo dati isa lang title. Isa lang nung araw ko. Kaya nga, ba't ngayon nanalo na siya sa isang title? Hinahayaan ng join pa sa producer panibagong title. Hinahayaan. And qualified naman. Alam mo, maraming hindi natin alam yung mga purposes ng mga kandidata. Kung minsan, matindi rin yung mga kailangan. Pero kung ikaw sana ang organizer, kung ikaw ang head, halimbawa, will you allow it? Siyempre, it's always nice to be able to get fresh candidates as much as possible. At tulad ng mga panahon namin nun, from eskwela, diretso, papaalam ko sa madre, papaalam ko sa kamag-anak mo, sa lolo mo, sa lola mo. And then, pag nagkaroon ka na ng opportunity maging contestant, doon ka na pupunta sa pag-aartista. Ngayon, nag-aartista bago maging beauty contestant. Pero nasasakyan mo yung parang generation ngayon? Oo naman. Ba't naman hindi? Kasi nag-judge din naman ako sa mga local pageants and even the Miss World here, even the Miss Earth, I get to judge and nasasakyan ko. Sa panahon ba ngayon, tingin mo, relevant pa rin sa atin, sa mga Pilipino? Parang ang hilig-hilig pa rin natin sa beauty pageants eh. Yun ang sinabi sa akin nung panahon ko. 70s pa. Right on my year, during my year na beauty contests have become irrelevant. Okay. So if you're saying it today,
It's the same thing. Talagang may ko-kontra at may ko-kontra. When did you hear that? What year? During my time. During your time? Yeah. Pero hindi naman yun yung question sa'yo sa No. Q&A. Okay. Pero yun ang Yun tema. ang sinasabi nila ng mga season. Right at my contest, yung contest ko mismo, na bakit nagbe-bathing suit, beauty contest are irrelevant. 70s pa, 80s. Oo, 70s ako eh. 73. Ano siya dapat ang the first Miss World natin. Inayawan mo. Inayawan mo, di ba? Nagsuplada ka. Hindi naman. Na ano lang, parang doon lang napunta ang ating tadhana. Walang regrets sa pag-ayaw mo. Ngayong looking back, Little did I know that it will go down to history. It's another story of a beauty contest. Di ba? Hindi mo kasi iniisip yun dati, yung mga ganun. I was 17 years old. I was illegally 17. So, little did I know na hanggang ngayon tinatanong niyo pa. Yes. So, it's the only question that's different about beauty contest. And it's the only question that you could only ask me. You cannot ask others. You can only ask me. Kasi na syempre, at ilap-ilap nung title sa Pilipinas. Ang tagal. Supposed to be ikaw. Parang sa inayawan, tinanggihan mo dahil... Tsaka busy na rin ako noon. I was working with FPJ, gumagawa na ako ng mga movies. Sino pa po? Aside from FPJ, na ginawa? I was Gemma ang babaeng Kitlat. I was with Ramon Zamora. I was doing title roles. Marami na rin. Marami akong seryeng ginawa. I was doing 11 films in 1 year. Talaga? And then, ganun dati. Monthly ang ano nun. tuloy-tuloy yun. Tapos after that, I became a broadcaster. 20 years ako nagradyo. Kasama ko si Astor sa DWIZ noon, Echoes of the Heart. For 20 years, I was doing on-the-air counseling that deals with love and life. Tapos, yun, mga anak ko, malalakbyuda kasi ko eh. Ma'am, ilan po ang anak mo? Tatlo ang anak ko, lahat sila away abroad. So, alone but not lonely. Ilan ang babae? Boy, girl. Yung girl hindi Hindi, wala. Hindi siya nangarap maging Unika yung She wants to be better than me daw. Wow. Anong feeling mo na nga na ikwento mo na yung mga naging leading man mo? Karamihan na nga wala na. Oo nga eh. Napansin ko rin yun, lalo yung sa Sampaguita. Kasi Sampaguita baby din ako. So, talagang ganun. Praise God, I'm still around. You know, Paano mo na papanatiling healthy ang sarili mo? And Healthy and beautiful. And anong year ka muna na byuda? Gano'n ka matagal na? 30 years ago. So after that? I never remarried. Ang huling habilin nga sa akin ng tatay ko, anak, mag-asawa ka na anak. Ulit. 5 days before he died. Those were his last words. And then he died, he went to the province. Bakit hindi mo sinunod? Kaya nga. Yan ang akin. Kaya nga. Oo nga, malapit na. Ano nag-boyfriend ka naman? Oo naman. Ng mga artista? Hindi. Ay, ayaw mo ng artista. Kasi Merong nag-apply. may mga nag-attempt pa. secret. Hindi, marami nag-attempt pero Secret. pero hindi mo. Hindi mahirap kasi eh. Mas gaganda, gagwapo, babango, di ba? But then again, Kasi di ba dati pag beauty queen parang either sikat na artista dapat ang boyfriend or politician. Ganun ang dating. In your case, hindi kasi na-widow ako, 3 anak ko. So na-focus ako sa pagtatrabaho, nag-enjoy ako. Kumbaga, the shoe is too big to fit para maghanap ka ng bagong papa. Eh, naisip ko naman yung 3 anak ko. So far, so good. Na nakatapos ang lahat, tapos na 2 degree. Tapos bumalik ako sa eskwela. Kung wala na akong pinag-aaral, tapos na akong mag-aaral, inulit ko, nagtapos sa Loyola School of Theology sa Ateneo. pero nakarami kang boyfriend. Pleno. After nung nabiyuda ka ha, Marami sila. So many men, so little time. Again, so many men, so little time. Pero- little time. Nakakatulong ba sila para maging fresh looking ka? Siyempre and naman. Siyempre naman. Maraming nagre-regalo sa'yo, bulaklak, pizza. Tapos sabi ng anak, nung bago-bago lang ako nagbyuda, sabi ng anak kong bunso, Mama, where are the men? Sabi ko, they are with their wives. Ma'am, parang how young are you nung naging buda? like kung 30 years ago, so So mga 30 plus. Now,
Ngayon ba may 30 love years life ka? ago. Plenty. Ha? I love you when I see you. Talaga? Hindi, special someone. Yeah. One way or the other, I love you when I see you. Talaga? Ay. Ano ibig sabihin nun sa amin? Single ba yun? Or, I mean, taken ba yon? Or meron bang commitment yon pag gano'n? Ako? Pag Whenever gano'n. they yung see ano. you lang. I love you when I see you. I mean, I'm not really... I don't go for live-ins eh. Hindi ako nakikipag-live-in. I love you when I see you. So many men, so little time. yung mga anak mo hindi ka kinukulit na... Kasi parang nga may kasama ka eh. Kasi wala rin sila, di ba? Nasa kanya-kanya lang. Sabi ng mga anak, sabi ko sa kanila, you're going to have me for the rest of your life. Sabi nila, Hindi naman, I go out on dates. I'm okay. Hanggang ngayon. I go out on dates. Merong mga indecent proposal, merong marriage proposal. Talaga hanggang ngayon? Ewan ko, totoo baka. Ano, parang matitake Hindi, yun ng indecent indecent. What do you mean by proposal. indecent? You wanna have you wanna have, sabi ko, Ano to, mga DOM? no. They are like, Younger men. no. Younger men meron. Meron din. As young as parang 21, gano'n. Hindi naman. Dati, when I was younger, men were younger. When I was small and Christmas trees were tall, and now we're tall and Christmas trees are short. Ano how do you feel? Paano ka nag-react dun sa indecent proposal? I listen to them. Titignan ko kung Yung ngayon yan, yung pinag-uusapan natin. Hanggang ngayon. So paano mo Wala lang. I mean, it's fun to listen to them. Meron pang nagpakita sa akin ng, I have my Senomar. I'm not married. You wanna marry me? Sabi sa akin, totoo yun. Tapos sinasabi ko, sabi, I'll take care of you. Parang, I just listen. I do not negate. I do not say, get out. Masayang pakinggan, nakaka-elate. Nakaka-flatter. Of course. Oo naman, of course. diba? Siyempre, this doesn't happen to all the women. Yes, ma'am. Beauty queen ka naman, Haba, syempre. hindi sa ganon. Diba? Hindi sa ganon, haba ng buhok ng lola mo. May mga apo ka na? May mga apo ka na? I have 6 apo. Oh. Ang pinaka-oldest na po ay Oh, Roxy's 21. 21. Pero, So pag may nanligaw sa'yo ng 21, paano ka mag-react? I mean, depende sa kanya ako dadalhin. Magko-coffee kami, pupunta tayo dito sa Viva, or ano. May nag-a-attempt ba ng mga gano'n? Hindi, Nakipag-date ka na sa 21 years old. Before. Happy. When I was doing radio sa Echoes of the Heart, kasi on the air counseling, merong mga listeners ko na, can we go out of coffee? Oh yeah, basta ano. Kasi ang aking, mula nung namatay yung asawa ko, naging prinsipyo ko yung I will never break a family. Okay. So date lang. So many men, so little time na eh. Mas maganda nga kung younger kasi at least wala pang asawa yon. Marami namang walang asawang available na. Sinasabi lang nila. No. I would, then if they're not, then I'm harmless. I'm harmless ako. may ideal guy ka ba na, at this point na pwedeng pumasa pa sa'yo? Well, since nung araw, ang aking dalawang qualification, marunong sumayaw, at mahilig kumanta. Anong mga klaseng sayaw na gusto mo isasayaw? Ballroom. Ganon, yung I mga... mean, tango or ano? Ganon. Yun ang ginagawa mo? Oo. Kasi sinama ko siya, tsaka isang dance party or whatever. Ano nagawin namin nga? Hindi fun. Kasi mahilig ako sa mga dancing activities, sa mga Zumba. Kaya I try to... physically fit ka pa rin. Yun ang bisyo ko eh. Ay, pwede ka pa pala si Mirko Circo. Ay, yung ibang mga hindi nag-exercise, hindi na pa namang lakad. No, I do that. I do a lot of workout. Yoga. I don't like yoga. Kasi I don't like passive, mabagal. Ah. I walk pagka mainit ako, I enjoy the heat of the sun. Minsan nakaka 15,000 steps ako. Balikan ko lang yung indecent proposal. Meron silang binibigay na presyo. Ay, hindi.
Hindi, would you like to marry me? Ganun lang. Indecent na ba yun? Hindi Feeling ko ko What I'm makasalan. saying is that, yung- would you want to check in the hotel? Sabi Ah. ko, what do you have in mind? Nagalunin ko, what do you have in mind? So, gusto mo ako mag-dinner na lang tayo. Talaga. Those are indecent proposals. Okay, Not necessarily telling you na parang bibiling kita. You don't Bibili live ko. Bigyan kita ng kotse, condo, or walang... hindi ka naman, nagagalit. hindi naman nila ako afford eh. Yan ang pala. Ay! Yan ang magandang Gusto ko life. yan. Oo. So wala kang... Hindi, what I'm trying to say there is that I was told one time that I have what I need. Yeah. The basic needs, we have that. And so, I'm okay. God is good. Meron naman tayong, so, wag mo akong sindakin kasi we have been there, we have had that. Pakita na natin yan. Ako kasi ang I can be the most boring date. Kasi, soup pa lang busog na ako. Kaya wag mo akong pakakainin ng you want steak, you want salad, you want ganyan. Tataba ako pagkasama kita, ayoko. Grabe, hindi ka Parang tumaba. napaka-fulfilling ng life mo, napaka-colorful. Wala ka nang hinahanap o hinahangad. Wala ka nang gustong balikan pinapangarap. para Ini-enjoy mo na lang. Ini-enjoy ko na lang. Ini-enjoy ko na lang. Day to day. Pag tinatawagan ako kung saan ako kailangan go, I travel. Nagagaling ko lang sa Australia. I was in the States also last year. Yung mga ganun. Pagka binigyan ako ng visa ng Australia, isang country na isang taon, yung visa ginagamit ko 3 beses bago mag-expire. Sayang ang bayad. So kung wala ka ng kumbaga fulfilled na colorful, ano pang ipinagpe-pray? I pray that I will grow old, strong and healthy. I pray for my mother. She's 92 years old. And still alive? Alive and graciosa and arte. And she's born to shop. I'm going to see her again soon. Kasi mother here in Manila. Sa Bataan siya nakatira. Sa Orani. She's 92 years old, so we quarrel. When she doesn't like the way I look in public. Why? Anak, wala kang pilik mata. Hindi bagay sa yung damit mo. Ganun At your siya. age, pinapagalitan ka pa niya? Lahat kaming mga anak, apat kaming babae. Tsaka 3 lalaki. Mama's very gracious, very graciosa. 92. Are you the eldest, ma'am? No, I'm the 4th sa 7. So ako yung Middle gitna. child. Middle child na wala akong kaliwat kanan. Kaya sa family, I come from a family of doctors and politicians. Ako lang ang beauty queen. Ako lang. Graciosa. Lahat naman graciosa, but I have a different route sa buhay. Yun. Sexy ka pa rin kasi talaga. Thank you. Maingat ka Woke talaga. up like this. Maiingat ka sa katawan. May tatanong siya for Wala sure na. na. Okay na yung bongga na yung dahil Hindi, wala kang love life eh, pero I love you when I see you, di ba? Ganun lang. Walang commitment, walang hanggang date lang. Love life, call it a love life. Ayaw. Call it love life. But it's not, ito ka nga, one-on-one. Ganyan, hindi yun so many men, so little time. Parang kan